Mayong aga mga ka-Team Journalist! Ako nga pala si Mami Liz, isang introvert na nagtatrabaho sa barko. Ilang days na kami at sea at napakaalon. Ngayong araw na to, kaya naman yung alon pero sa mga mahiluhin na katulad ko, talagang ramdam ko yung paggalaw ng barko kaya nahihilo ako. Buti na lang may binigay sa asawa ko yung isang guest niya na ah, nilalagay dun sa likod ng tenga. Napaka-effective niya. Kaya triny ko. Talagang effective siya sa akin. Yun nga lang, ang side effect niya, eh, para kang bangag habang nagtatrabaho, napakabigat sa katawan. Tsaka, para ka bang kumbaga lasing, to hindi naman ako nakaranas na malasing talaga dahil hindi naman ako nainom. Pero ganun yung epekto niya sa akin. Pero carry lang, at least hindi ako mahihilo at makapagtrabaho ako ng kahit papano, 'di ba? Siya nga pala, ganito dito sa barko, kahit na anong pakiramdam mo, masama man o hindi, dapat tuloy pa rin yung trabaho. Kasi madaming trabaho na nag-aantay sa'yo. Tulad niyan, nung umagang bago mangyari yung mga nakikita nyo ngayon sa video, meron kaming photoshoot. So, syempre, kailangan maayos yung itsura mo. Ngayon naman, pagdating ng mga 10:30, magsisimula na yung country fair namin. Kaya, buti na lang talaga meron akong pandikit dun sa likod ng tenga ko kaya hindi ako masyado nahilo. Nasa open deck kami niyan. Ayan, palaro namin yan sa mga guest namin para ma-entertain namin sila. Bawat department may kanya-kanyang lalaro. Sa amin, yung paunahan ng paglagay ng cover sa unan. Tapos yung iba sumasayaw. Kung makikita nyo, palihim lang yung video na ginagawa ko dyan kasi hindi ko alam kung pwede ba o hindi. Pero gusto ko lang mapakita din sa inyo para magkaroon din kayo ng idea kung ano ba talaga yung nangyayari sa amin sa barko. Meron din namang mga masasayang araw. Actually, hindi naman ako nag enjoy before sa mga ganito, pero itong kontrata na to, nag enjoy ako sa counter fair namin. Dahil nandyan yung isa sa mga kaibigan ko. Kaya natutuwa talaga ako, kaya dinala ko talaga yung phone ko para rin mapakita ko rin sa ibang mga tao na hindi nagtatrabaho sa barko, magka-idea kung ano ba talaga yung nangyayari sa barko, kung ano ba talaga yung mga trabaho namin. Medyo late na nga kami nakapag-umpisa ng service namin kasi nga at sea. Pag at sea kasi, hmm, kadalasan sa mga guests, hindi nagigising na maaga. Pero meron din naman na nagigising sila ng maaga para magkape, mag-almusal, pero meron ding mga guests na gusto pa nilang matulog. Kaya kahit 8 AM ang pasok namin, 9 AM na kami pwedeng kumatok. Minsan nga nahihiya pa kaming kumatok kasi baka tulog pa sila. So minsan, 9:30 na kami nakakapagsimula. Tulad niyan, ngayon may counter fair kami ng 10:30 AM magsisimula. So, sa ilang kabina na hawak namin, kailangan namin matapos ng on time 'yon. Though hanggang 2:30 kami pagka at sea, pero 'yun yung mga kumbaga 'yun yung mga bagay na medyo mahirap sa pagbabarko. Kasi yung trabaho mo kailangan pulido at the same time kailangan bilisan mo. Kasi hindi po pwedeng magkaroon ka ng overtime dito. Hindi tulad sa lupa na okay lang magkaroon ng overtime. Dito hindi. Kailangan ma-manage mo talaga yung section mo ng maayos at walang palya, walang bulilyaso. Kailangan ganun yung mangyari. Ganun yung trabaho sa barko. Kaya kailangan talaga flexible ka. Buti na lang talaga at hindi ako nahihilo ngayong araw na to kahit na medyo maalon. At least nakuhanan ko pa ng video yung mga nangyayari sa country fair namin. Nagkaroon ng idea yung ibang hindi nagtatrabaho sa barko. Ayan, niloloko nga namin yung kasamahan namin. Siyempre, dahil nga trabaho namin yan, mas maalam na kaming gumawa niyan kaysa sa mga guests. Kasi yung mga guests, nandiyan lang naman sila for fun at gumala ng gumala, mag-cruise. Hindi naman tulad namin na araw-araw namin ginagawa yan. Kaya talagang pinipigilan namin yung isa naming kasamahan. Kasi kung hindi naman siya pipigilan, malamang mauuna siya sa mga guest namin. Kinuhanan ko yung galaw ng dagat. 'Di ba tingnan nyo, hindi matahimik yung dagat. Napakaalon. Pagkatapos nga ng country fair, balik trabaho na kami agad. Kasi kailangan namin habulin yung oras. Marami pa kaming tatapusin mga sweets namin na hindi pa na namin natatapos. Yung mga guests magsisipagbalikan na yung iba. So, kailangan bilisan namin, di ba?
At syempre pagkatapos nga nun, eto na, magla-lunch na kami. Pinakita ko 'to sa inyo kasi ganito yung ganap kada linggo. Lagi kaming merong pa-burger. Ayan, makikita ninyo. Actually, sa totoo lang, to be honest, hindi siya kasing sarap ng burger talaga. Pero okay na rin, at least maiba man lang yung kakainin namin tuwing linggo, 'di ba? Kasi halos araw-araw pare-pareho yung pagkain. 'Pag linggo, ganyan yung kinakain namin sa barko. May pa-burger sila, may ice cream din diyan. 'Pag sunwerte pa nga, minsan merong chocolate ice cream, which is yun yung paborito ko sa lahat. Pero minsan vanilla lang, ganyan. Pero okay na rin, at least may ice cream. Pampalubag loob, pampawala ng stress kahit papano. Ito na yung side effect nung nilagay ko dun sa likod ng tenga ko. Kasi ang bigat sa pakiramdam, ang bigat ng katawan ko magtrabaho. Pero hindi ako nasisisik. Yun nga lang, para kang tinatamad magtrabaho na ang bigat sa katawan. Kaya ayan, medyo sumakit yung ulo ko. Kaya nagkiusap ako sa asawa ko na hilutin niya saglit yung ulo ko. Buti na lang pumayag. Sabi ko, videohan ko habang nagaganyan siya sa akin para maipakita ko sa inyo na ito yung advantage 'pag meron kang partner on board. Ayan, makikita niyo may mga picture nga pala kami diyan sa likod para lalo akong ma-inspire 'pag napapagod na ako at minsan gi-give up na ako, iniisip ko na lang yung baby ko na nag-iintay sa'kin sa Pilipinas, na pagkatapos ng kontrata na 'to masarap sa pakiramdam kasi magkikita na kaming dalawa. Hanggang dito na lang muna yung video ko. Sa susunod ulit,